What's up, Coffee Coders? This is Code Coffee. Nandito na tayo sa ating part 2 ng ating part 8 CSS course which talks about keyframe animations. So, keyframe animations allows you to define smooth transitions for CSS properties over a given duration. You can create animations using @keyframes na keyword and then specifying how elements should change at different stages. Okay, so let's say meron tayong 100% value. And then, sa kalagitnaan, which is yung 50%, gusto mong gawing blue yung current na green na color ng isang element. So, hindi ka gagamit ng mga timing functions, bagkos gagamit ka ng tinatawag na @keyframes na keyword. Alright? So, dito you can customize animations and different values, properties of a specific na target or element using different stages. So, naglalaro siya from 0 to 100% and kung gusto mo magbago-bago yung kulay at yung different styles ng iyong element, pwede sa @keyframes. Alright? So, papakita ko ngayon kung ano yung itsura niya sa real-time scenario. Alright, so meron ako ditong keyframes na bounds and then dinefine muna natin yung magiging itsura ng isang animation. Alright? So, meron ako ditong bounds na tawag. Pwede mo yung palitan niya na kahit na ano. And then, pagkagamitin ko siya, gagamit ako ng property animation and then bounds 0.5 seconds is in and out. Ibig sabihin na ito mga bossing. Sa loob ng 0.5 seconds, mag-execute tong lahat na ito. Alright? So, ano nga ba yung 50% ng 0.5 seconds? Which is yung 0.25 seconds. Alright? Yung 100%, siyempre, yung 0.5 seconds. Okay? So, mangyayari daw yan kapag nag-hover ako sa animated button na class. Alright? By default, meron akong background color, and then color, padding, border, font size, cursor, and then transition na mangyayari sa 0.3 seconds. Alright? And then next one, meron akong spin na tinatawag. Alright? Ito yung isa pang paraan kung paano ka pwede makapag-create ng keyframe animation, yung from tsaka to. Okay? So, instead na gagamit ka ng 0%, 50%, or yung different stages, mag-start ka sa from and to. Right? So, start siya sa from hanggang sa to. So, ibig sabihin, mag-start siya sa 0 degrees hanggang sa 360 degrees. So, parang iikot lang siya yung purpose ng spin na to. Pero again, pwede nyo palitan. Ginawa ko lang na understandable yung magiging itsura or yung magiging naming ng ating keyframe para mas maintindihan natin kung paano siya nag-work. And then yung loader, meron akong width, height, border, border top, then border radius which is yung 50%, which encircles yung border radius or yung element natin. Okay? So, meron akong animation. Again, properties, spin 1 second, mag-execute siya ng 1 second, and then linear, infinite. Ibig sabihin ng infinite, idadagdag mo to sa value ng iyong animation property kapag gusto mong paulit-ulit na mag-execute yung iyong animation. Alright? So, gumamit pa ako ng isa dito, yung fade in na tinatawag. So, gamit din ako ng from and to. So, from 0 and then to opacity 1. So, mag-start siya sa 0 hanggang sa maging 1 yung opacity niya. So, yung fading text, by default, maging animation niya is fade in and then 2 seconds forwards. So, itong forwards na nakikita nyo, isang example yan ng fill mode ng animation. So, pag sinabi nating fill mode, so ito yung nagsasabi sa element kung paano siya mag-a-apply before or after mag-execute yung animation. Alright? May iba't iba ding values yung fill mode ng animation. And then, ito lang yung pwede kong mapakita sa ngayon dahil pinagpo-focusan naman natin is keyframe animation. Alright? So, let's check this out. Ayan. So, nakikita nyo, merong nangyaring animation sa umpisa pa lang. And then, na-retain niya itong text na to sa dulo or yung opacity niya sa dulo. Alright? Yun yung sa fade in. So, kapag ka-hover me, bounce. Okay. Pag nag-hover tayo, lumalaki at bumabalik sa original size or width and height ng element yung in-over nating element. Alright? And then, pagdating sa spinner, meron tayong border radius na 50% kaya naging bilog siya. And then, continuous na naging flow niya dahil naka-infinite tayo. Alright? So, yun yung example ng keyframe animations. Alright? And then, kayo na bahala kung ano yung pwede nyo pang paglaruan sa keyframe animations. Pero, ito lang yung nakita kong example sa inyo. Alright?
So, tapos tayo sa ating part 2. Let's proceed na sa ating part 3.